Matagal nang kumakalat ang usap-usapan tungkol sa isang misteryosong clown na gumagala tuwing hating gabi. Ayon sa mga kwento, lumilitaw ito sa madidilim na eskinita, sa likod ng mga lumang gusali o sa tabi ng mga bakanting lote. Hindi ito basta-basta gumagalaw, pero kapag iniwan mo ito ng paningin kahit sandali lang, bigla itong lumalapit nang hindi mo namamalayan. Sa social media, nagsimulang mag-viral ang malalabong litrato ng clown. Paminsan-minsan ay nakatayo lang ito sa malayo. Minsan naman ay tila sinusundan ang kumukuha ng larawan. Maraming nag-aakalang prank lang ito. Pero nang may mga taong nagsimulang mawala pagkatapos nilang makita ang clown, nagbago ang ihip ng hangin. Pero si Carlo, isang clerk sa isang opisina sa Makati, ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Sa tingin niya, isa lang itong malisyosong viral hoax na gawa-gawa ng mga bored na tao. Kahit pa halos gabi na siya umuwi mula sa trabaho, ni minsan ay hindi siya nakaranas ng kakaiba sa lansangan. Hanggang sa isang gabi. 2:00 ng madaling araw nang matapos ang overtime ni Carlo. Matamlay siyang naglalakad palabas ng opisina, bit-bit ang kanyang bag. Wala nang masyadong tao sa kalsada at ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling yabag. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang may kakaiba sa paligid. Tahimik ang lansangan. Mas tahimik kesa dati. Walang dumadaang sasakyan, walang tao. Para bang ang lungsod ay biglang tumigil sa paggalaw. Napatingin siya sa harapan at sa kanto ng kalye. Sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw ng poste, may nakatayo. Isang clown. Maputlang maputla ang mukha nito. Halos parang maskara. Masyadong malalaki ang ngiti at tila nakatitig ito ng diretso kay Carlo. Suot nito ang lumang maruming costume na para bang nababad sa putik o dugo. Sa isang kamay nito, may hawak itong pulang lobo na dahang-dahang lumulutang sa hangin. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Tumigil si Carlo sa paglalakad. Nilunok ang kaba. Prank lang to. Baka may nagtitiktok. Napangisi siya ng pilit. Pero hindi niya napigilan ang kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid. Nagbabakasakaling may ibang tao. Pero wala. Lumunok siya ng laway at nagdesisyong bilisan ang paglalakad. Dumaan siya sa kabilang kalsada. Nilingon ng clown at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating niya sa isang eskinita malapit sa inupahan niyang apartment, lumiko siya at nagmadaling pumasok. Pero bago pa siya makarating sa gate, bigla siyang natigilan. Nakita niyang may isang pulang lobo na nakatali sa harap ng kanyang pinto. At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang batok. Kasabay nito, may narinig siyang garalgal na tinig na bumubulong sa kanyang likuran. Bakit ang bilis mong maglakad, Carlo?